active yung faith natin. We need to be prayerful and watchful kasi hindi natin alam nga no, kung kailan yung pagbabalik ni Lord. As a steward, dapat lagi tayong ready. Sa akin kasi, di ba, ang naalala ko, pinaalala ng Lord sa akin yung sa 10 virgins ba? So, yung 5 tsaka 5. Yung 5, di ba, nakapasok, yung 5 hindi. So, ano ba spiritually yung tinuturo ng Lord doon? That you need to be ready. Di ba, anytime, any moment. Hindi ka kasi at this moment, yes, we are all saved, no? Pero you need individual relationship. Yung kailangan mo yung ba yung oil mo, marami? Or active ka ba? Prayerful ka pa ba? Kasi, di ba, tawag dito, individual tayong haharap sa Lord one day. Kaya napakaalaga na that our lamp, di ba sabi niya dito, keep your lamp burning. Kaya sabi niya, keep your lamp burning. So napakaalaga na tayo ay yung lamp natin laging nagliliwanag and meron niyang karga laging gas. Di ba? Kasi kapag naubusan ka, mahirap. Yan. Kaya napakaalaga din yan. Like this, yung pagtitipon, nag-recharge tayo by the testimony of other. No, nagkakaroon tayo ng motivation, kakaroon tayo ng sa mga testimony nila, and through word of God, nagpapalakas tayo na nagiging na yung mga negative thoughts na nagiging napapalitan siya and nagiging malakas spiritually ka. You are sa pagpe-prepare sa pagdating ng Lord kasi, like example, ngayon ready ka, tapos bukas hindi, di ba napakahirap. Nung bukas siya dumating, ngayon hindi siya dumating, ngayon ka ready. Diba? That always dapat tayong ready sa pagdating ng Panginoon. Napakahalaga na, kahit na, like example, kasi we have a lot of tests. It's not about only nandito ka sa BS, like example, no? Individual kasi, about ang true Christian kasi pag mag-isa ka na, yun yung lagi nilang sinasabi, di ba? When you are alone, because God and you, di ba? Ako dati, yes, lagi ko naririnig yun, pero naranasan ko, yes, it's true. According sa mga scheduling, like example, sino bang hindi gustong lagi kang nakakarinig ka ng encouragement, di ba? But the situation, sometimes God put you in that situation. Kung titingnan ka niya, kung you are, magpipray ka pa ba, kahit ikaw mag-isa ka, wala sila, or you will stand the word, yung mga word niya, gagawin mo pa ba yung kalooban niya, di ba? So, yun yung pag-aanda ng Lord din na ginagawa sa atin, tinitest din niya tayo, kung ano yung faith mo na sa Kanya. Para sa akin, yung lagi lang active, like in Facebook, pag active ka, di ba, madali kang, you are always, sa yung in dito sa mundo. How much more to the Lord? You need to be active always. Lord, ano ba yung gagawin ko sa araw na ito? Ano ba yung, siyempre magbabasa tayo ng word, nandun yung utos ng Lord, nandun yung, yung way niya na dapat mong gawin in times of ganito, na napakaalaga yung communication mo sa Kanya. No? Para sa akin, yes, nagre-recharge tayo like this, kaya napakaalaga din yung individual din na natin sa Panginoon. Yung pagbabasa and prayer. Kasi yun yung we keep our light. Kasi 'di ba kapag hindi ka lang nag-pray ng one day at paglabas mo mga makakasama mo non-believers, 'di ba? So how would your fire, yung light mo, minsan sa ayaw at sa gusto mo, minsan ka, pero the power of the Holy Spirit reminds you na you will be the light. So, yun sa akin. Amen. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Natigit po sa ating Diyos na buhay. Napakaganda po ng pinag-aaralan natin sa gabing ito. No? At ito po ay isang pagpapaalala sa atin na sa pagdating ng ating Panginoon ay dapat lagi po tayong handa. Mula po nung tinanggap natin ng ating Panginoong Jesucristo, I believe na tayo ay naging handa. At pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo, ay binigyan tayo ng mga katulong. Yun yung banal na spirito. Although na hindi natin nakukompleto yung isang